Kasi wala tayo, dito na sila at patuloy kong ipinagmana sa akin. Kung hindi kang itatayo, manilang na Israel, hahawakan ko ulit ang iyong mga pandereta at masarapang nakikisayaw. Kung hindi kang magtatag ng ibas sa mga bulol ng sakaya, magtatagin ang mga nanananin at magpapasasa sa ilibuhan ng Pilipinon. Pagkat dahil ng araw, nagtitiyaw ang mga bantay mula sa kabuluhan ng Israel. Halika doon, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umawit kayo sa kalalakan, alang-alang ay ako. Ipagbuhin ko ang pinakadakilang bansa. Magbuti kayo sa inyong at inyong ipahayan na niligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umapat ko kay na Diyos ay pastor na kukuha ko. Umapat ko kay na Diyos ay pastor na kukuha ko. Mga bansa, pakinggan niyo ang sabi ng poon at ipangalan ninyo sa malayong lupain. Pinapangalan ko ang mga anak ng Israel. Ngunit sila muli kong ipunin at aalagaan dahil magbabantay ng isang pastor sa kanyang mga tupa. Kumapat ko kay na Diyos ay pastor na kukuha ko. Sapagkat pinagos ng poon sila ko at pinalaya sa katangalingan ng kaaway, gayon ang makapangyarihan at malakas. Aangkat sila nagsisigawan sa luwa patungo sa bundok ng Sion. Higit ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Kumapatuloy na Diyos ay pastor na kukuha ko. Kung magkakayo, sasayaw sa kaluwaan ang mga dalaga. Nakikinig lang pati mga binata na katanda. Ang kanilang dalagmati ay naging tuwa. Papalitan ko na kagalakan ang kanilang kaluluhan. Kumapatuloy na Diyos ay pastor na kukuha ko. Pagbibigyan mo tayo sa kabuluhan. Noong panahon yun, nagpunta si Jesus sa lupain marami sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananea na nagbilang doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahamagpula sa akin. Ang anak ng babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, kapag may hinihulong si Jesus, ang lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na matulog niyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa akin. Sumagot si Jesus, sa mga upang naliligaw na sambayanan ng Israel ang ako si Lito. Ngunit, lumapit sa kanya ang babae, lumubog sa harapan at ang sabi, tulungan po niyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang itago sa mga tuna. Tunay na ako, Panginoon, tulong ng babae. Ngunit ang mga tutangan ay nagsisikaran ng mga punong nalaglag sa kapal ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya,
napakalaki ang iyong pananalig. Mangyayari ang pinili mo. At tuloy gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nabigyan natin sa araw na ito ang pagsusulamaw ng isang kanaleya sa pangalan ni Jesus na hindi nagkalubos sa nakilala ay pinatawag na siya Panginoon. Kung pag-uwi-uwi na natin ang Ebanghelyo at pinahali, dapat ang pinagawa ang Panginoon dito. Narinig ko sa iyong harapan ang isang tao o wala na nakilala, kaya wala na nakita, pero pinatawag ka ng Panginoon. Ikaw, ano ang iyong magiging reaksyon? Pero ganun pa man, nagpapatigas si Jesus sa pagkabilang Hudyo. Wala silang direktang ugnayan sa mga pagkakanilaya, mga kanilaya, kapag ito'y pinuutos ng taas. Pero dahil sa kapag-awa ng ating Panginoon, nakita na dito ang patuloy na pagkakaroon ng pagkakaroon ng babae lumapit sa kanya, na sa kauna-una ang pagkakaroon ay nakita sila. Pero ganun pa man ang tinatawag at pinilala siya ng Panginoon. Kung kaya ng dahil marami sa kanyang kababaan ang loob, bukod sa kanyang kapilan na panalangin at pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, pinilawag ni Jesus ang kanyang nalilinan, ang katalinan ng kanyang anak na may pagkakaroon. Lagi natin pinilinan. Kasi Panginoon ito, ang babae lumapit hindi para sa kanyang katalinan dahil siya ang may pagkakaroon. Lumapit sa Kristo para sa kanyang anak. At dahil marami sa pagmamahal na ating kay Jesus, sa pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak, laging lumibay ang kanyang pagkatapos na mapagkakaroon sa kanya ang kanyang pinagkamahala at hindi kagalinan para sa kanyang anak na may pagkakaroon. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay makabagin ng tao at hindi nakita natin. Hindi na pinipili o sinisino kung sino ang kanyang tulungan at bibigyan nila yung pinagkailangan. Ang pangalaga sa ating Panginoon ay nakapatan ng puso ng isang tao o lalaki at ang kanyang nakatagal na pangyari sa pagkakaroon ng tibay sa kanya na ang kanyang mga pinipili ay magkakaroon ng Diyos sa kanyang pinagkailangan. Sa pagkakatuloy ng ating kanyang pagkakatuloy, lahat tayo ay mga karamdaman at alam-alam. Mga karamdaman sa iba't ibang pamamaraan, mga karamdaman na kung minsan ay ayaw natin nakinig sa ating mga sarili. Sa araw na ito, lumapit tayo na sama-sama sa pagkakatuloy ng Panginoon at hingin ang magalingan ng mga problema at mga sulit ng ating pinagkakaroon. Sa harap ng Panginoon na ating ibigyan ng Diyos na makapagbigan sa away ay magiging galian ang ating mga ibigin at ito'y magkakaroon niya na walang kasuhan dahil tayo ay kanyang minamahal. At ang pamamakat ang sapalitan nila upang ipagkaloob sa atin ang pagkakarapan ng ating mga kaibigan. Ginawa ni Jesucristo ang pader, naging sa mga Hudyo at mga Hebreo. Bilang isang bayan, ng tao at walang dalang
amin. Ang simbahan sa lahat ng tao, naway matandaan ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon, makapangyari ng Diyos, maawa sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong pagduwalay na mga walang talagang hadlang na gamit ang alitan. Manalangin tayo sa Panginoon, makapangyari ng Diyos, maawa sa amin. Ang mga inay na naliligay at tubos na nag-aalaga para sa kalusugan ng kanilang mga anak, na may huwag subuko sa pagtawag kay Jesus para sa kanila at pagkakalalay. Manalangin tayo sa Panginoon, makapangyari ng Diyos, maawa sa amin. Sa mga taong nagulusan, nabaylaan natin para sa ang kanina, at naman ang kanilang katayuan sa buhay, dahil o Panginoon. Nanalangin tayo sa Panginoon, makapangyari ng Diyos, maawa sa amin. Ang mga nangyayakanan sa buhay na ito'y naway magbuli magpakailanman sa mga langit na tahanan ng Diyos. Nanalangin tayo sa Panginoon, makapangyari ng Diyos, maawa sa amin. Pagsamantalang tayo ng Diyos, at dalhin sa kapapang ng Panginoon ang mga perseverantes, lesson at talagang. Panalangin tayo sa Panginoon. Makapangyari ng Diyos, maawa sa amin. Makapangyarihan na aming manulat at lakas. Dinanais mo mabuo kami lahat ng pinag-iwan. Maging bukas na namin ang aming kalooban sa mga pangangailangan ng aming tao. At huwag naman namin iiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pagpapalitan